again, no, mga kabayaning Pilipino, andito na naman tayo para sa magbigay na tayo ng reaction at komento, kunting reaction lamang doon sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Natawa kasi ako dito kahapon kagabi nung nagsalita si Senator Alan Peter Cayetano about doon sa mga makakaliwang grupo. Kung baga giutok, nautok. Giutok na real talk. Kumbaga, ano nga sabi ni Senator Alan Peter, sabi niya, kung kung gusto nyong hindi maging presidente si Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Kung ayaw nyo maging presidente si Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Laking sampal sa mga makakaliwang grupo yon na nag-aangad na mapatalsik ang Vice President, no? Natatawa talaga ako kagabi about doon sa statement ni Senator Alan. Tama naman yun. Kung ayaw nyo maging presidente si Sara Duterte, then talunin nyo na lang sa 2028 para hindi na maging presidente. Tawa talaga ako doon Parang ininsulto mo Ni-real talk pa, giutok pa, tapos ininsulto pa talaga. Tawa ako ng tawa. Loko-loko dito si Senator Alan Pero balik tayo doon sa issue. Yun nga, ito kasi mga magagaliwang grupo, gusto talaga nila na matuloy yung impeachment at nang sa ganun mapatalsik ang Vice President, no, si Sara Duterte, para pagdating ng 2028 wala na silang kalaban, no? At nang sa ganun sila na yung mag-ahari ulit. Binigyan na nga kayo ng pagkakataon na maging presidente yung kapartido ninyo, wala namang nangyayari. More on corruption pa rin. Ito kasi mga Duterte, talaga mga magagaling Hindi na i-involve hindi na i-involve sa mga corruption. Kaya nga tingnan mo, no? Si Pangulong Presidente Duterte, bumaba na lang sa pwesto, ang taas pa rin ng rating. Bakit? Kasi nga totoo totoo magserbisyo sa taong bayan. Walang halong corruption. Kung mayroon man tanggal agad. Kagaya nung isang congressman ngayon na sa Quadcom daw, nabubuhayin nila yung sino yun, si Mr. Ridon. Dating membro yun ng cabinet, undersecretary ata yan dati. Tapos pa-travel kahit saan. Nung nalaman ni President Duterte, di tinanggal. Kasi nagsasayang ng pera nag-aaksaya ng pera. Tapos ngayon, gusto niyang balikan ang mga projects ni Pangulong Duterte. Tinuturing niya pa yung Dolomite Beach na sanhi daw ng pagbaha sa Metro Manila. Talagang ugag yung loko, napaka inutil. But anyway, balik tayo doon sa issue kay Senator Alan Peter Cayetano about doon sa statement niya kung saan talagang ni-real talk niya yung mga makakaliwang grupo. Di talaga sila nakapalagi. Wala talagang sa kanila. Si Risa Antiveros parang hindi makatingin kumbaga nautok ba? Giutok na yun. Strike ka ng storya nga. Yung mga salita na gano'n, no? Kung ayaw yung maging presidente si Sara, di talunin nyo na lang sa 2028 para hindi magiging presidente. Hindi yung ganito, ganyan. Tapos nagbigay din siya ng clear statement about doon sa archive na ArcDid na pala yun. Kumbaga, pinatay na nila ng tuluyan. So, kung ano man yung lalabas doon sa motions for considerations, ibig sabihin, either buhayin or talagang papatayin na tuluyan yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Napakatalino ni Senator Alan Ang galing din ng estratehiya niya. Kumbaga kung sa isang laro na chess, nag-chess ka niyan, talagang pinapapasok mo yung kalaban Tapos at the end of the day, ikaw pala yung doon mo i-courting yung queen or king.
So, mati agad. Yung baga ganon, parang sa laro ng chess na, sige, kain ka lang ng kain, sige, move ka lang ng move, gawa ka ng plano mo. Tapos magulat ka na lang, biglang biglang atake niya. Pag counter ng attack niya, talagang, namati ka na pala, checkmate na pala. Ganon. Napakagaling ng idea ni Senator Peter Allen. Kagaya nung sabi niya, wala naman talagang dismiss, sabi niya. Kung i-dismiss natin yan, kaya babalik at babalik, magpapile pa rin sila ng complaint sa 2026 or either sa 2027. Di talaga nila titigilan yan eh. Kaya sabi ni Senator Allen, i-archive na lang natin para kung sakali mang mag-file sila ulit, mahirapan sila kasi nga may nakapinding eh. May naka-archive na yung impeachment nila eh. So, wala silang maano ngayon. Napakagaling eh, napakatalino ni Senator Allen eh. So, kaysa i-dismiss, kaya kung i-dismiss siya, pagpapile sila ulit by next year. No? Then, kasi nga, na-dismiss lang naman yun eh. Dinismiss lang ng Senado. Then, tapos, i-refile nila ulit ng impeachment complaint against kay Sara. Tuloy na naman yung diba? Kasi nga, ayaw nilang tigilan yan eh. Talagang gusto talaga nilang usigin, papanagutin, kasi nga sabi nila, transparency and accountability. Lagi nilang ginagamit yung taong bayan. Ilan lang ba yung sinasabi nilang taong bayan dyan sa mga congressman na yan against sa 32 million votes ng Vice President? Yan lang yung kaisa-isang Vice President na malaki ang boto kaysa Presidente. Tingnan nyo ba yan? Kung gaano kamahal ng taong bayan yung Vice President, tapos sabihin nila taong bayan, ilan lang ba yung mga 5,000? 3,000? 4,000, 2,000, 1,000, yan yung taong bayan nila against sa 32 million votes. Sige nga, napaka-inutil mag-isip nitong mga makakaliwang group. Lagi sinasabi taong bayan, accountability para sa taong bayan. Hindi naman talo ang House of Representative dito kundi ang taong bayan. Lintik lagi yung ginagamit yung taong bayan lalo na itong mga makakaliwang grupo, lagi inaano yung mga taong bayan. Yun nga, 30 million votes, 32 million votes. Yan, nagwagi ngayon ang 32 million votes against doon sa mga sinasabi nilang taong bayan. Yan nga, 32 million. Hindi ba yan taong bayan ang bumoto ng Vice President? Napaka-inutil mag-isip nitong mga makakaliwang grupo na to eh. Yun lang po mga kabayani Pilipino. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo lagi kung saan man tayong napalop ng mundo. Tapos